Kabanata 1561. Napakagandang balita. Mula sa sandaling ito, makikilala siya ng mga nabubuong lupain sa buong mundo bilang hari ng Hilaga. Bulong ni Carlos at ang iba pa na nasasabik sa kanilang sarili. Gayunpaman, si Gerald ay tila walang pakialam dito. Pagkatapos ng lahat, sa puntong ito, ang karangalan at pagkilala ay hindi na talaga mahalaga sa kanya. Anuman, nilinaw ng pari Jenkin ang kanyang lalamunan bago sinabi, sa totoo lang, may isa pang bagay na ipinagkatiwala sa akin ng isa sa mga ringmasters ng obliteration na sabihin sa iyo. Sa totoo lang, gayunpaman, hindi talaga ako sigurado kung nais mong marinig ito. Nodding bilang sagot, pagkatapos ay sumagot si Gerald. Mangyaring ibahagi ito sa akin, nangungunang pari. Sa gayon, narinig ko mula sa hari ng Timog Asya na si Daryl ay mayroong kaunting karne ng baka. Tulad ng nasabi ko na, ang Ringmasters of Obliteration ay may patakaran na hindi makisali sa totoong mundo. Sigurado akong mahuhulaan mo kung saan. Pupunta ako dito, ngunit ang relasyon sa pagkamuhi-pag-ibig sa pagitan mo at ni Daryl ay umabot sa puntong talagang pinatay mo ang batang Panginoon ng pamilya Turnbull. Habang ang nakaraan ay nakaraan, sinabi sa akin na payuhan kayong dalawa na magkaroon ng magandang usapan tungkol sa lahat ng ito, pagkatapos ng lahat, sa huli, ito ang lahat para sa kapayapaan ng lupang sinasaka, paliwanag ni Pari Jenkin. Una, may mali sa pahayag na iyon. Kita mo, hindi ako ang ayaw palayain ang lahat ng ito. Sa katunayan, mapagkakatiwalaan mo ako kapag sinabi kong ang ibang tao ang hindi ako pinapaubaya. Anuman, ngayon na nagsalita ka na lahat, maaari akong sumangayon na makipagkita at makipag-usap kay Daryl sa sandaling ipakita ang pagkakataon. Gayunpaman, papayag lamang ako na gawin ito kung unang palabasin niya ang mga miyembro ng aking pamilya. Sagot ni Gerald sa isang diretso ngunit casual na paraan upang kahit ang isang idiot ay lubos na maiintindihan ang kanyang mensahe. Daryl ay naglalaro ng larong ito para sa pinakamahabang oras, gumagawa ng tumpak na mga kalkulasyon at kahit na pagmamanipula ng mga ninuno ni Gerald, lahat para sa paglaon na makitungo kay Gerald. Sa pag-iisip na iyon, maliwanag na si Gerald ay labis na nasaktan ng matandang iyon. Sa kabila ng magagandang payo mula sa Ringmasters of Obliteration, hindi basta hahayaan ni Gerald na ganoon kadali mawala ang matandang iyon. Kailangang magbayad si Daryl para sa lahat ng pinsalang nagawa niya sa kanya. Itabi ang kanyang galit sa matandang iyon, lubos na naintindihan ni Gerald na ayaw ng Ringmasters ng Obliteration na saktan niya ang mga inosenteng tao o makialam sa mga secular na bagay. Pareho sa mga iyon ay natural na walang issue para kay Gerald. Masarap pakinggan iyan. Ngayon ay makakabalik ako at mabigyan ang mga Ringmasters ng magandang paliwanag. Sa gayon, nang walang pag-aalinlangan pa, magpapahinga na ako noon, Master Gerald. Panipi. Pagkaalis ng pari, agad na nagsimulang mag-chat ang bawat isa sa isa't isa. Anong dakila at kagalang-galang na pamagat ang hari ng Hilaga. Habang nakikipag-chat ang iba, alam ni Gerald sa katotohanan na hindi pa siya makakahanap ng kapayapaan. Kung tutuusin, napakaraming bagay na kailangan pa niyang gawin sa hinaharap. Ang magagawa lang niya pansamantala, ay umaasa na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay ligtas pa rin at maayos. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pag-iisip, isang malakas na putok, ang maririnig bago magsimulang umiling bigla ang barko. Nang maramdamang ang mga alon sa ilalim nila ngayon ay marahas na nag-churn out sa asol, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakakunot ang kanyang mga mata, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa pamamagitan ng pagsisikap, ang mga alon ay agad na naging kalmado, kahit na halos kaagad pagkatapos, isang napakalaking puwersa ang nakakuha ng atensyon ni Gerald. Paganahin ang kanyang banal na mata, iniskan ni Gerald ang lugar sa unahan, bago ito isara muli pagkatapos ng maikling sandali lamang. Hindi na kailangang magpanik, lahat. Papunta muna ako sandali, ngunit huwag mag-alala, babalik ako agad. Casual na sinabi ni Gerald bago siya dahan-daang lumayo. Sa loob ng bansa ng Yanam, ang matataas na bundok ay nasa kung saan man. Gayunpaman, mayroong isang bundok, lalo na, iyon ay napakataas na umakyat sa itaas ng mga ulap. Halos na ito ay konektado sa kalangitan sa lupa, ang bundok ay aptly pinangalanan Alpview. Sa sandaling iyon, sa itaas ng maraming mga ulap sa ilalim ng rurok ng Alpview,
ang isang lalaking nag-abuloy ng mga simpleng damit ay makikita na nakatayo sa isang matangkad na beranda, ang mga braso nito laban sa kanyang likuran habang nakatingin siya sa malapit na walang katapusang tanawin ng mga bundok at ilog sa harap niya. Sa kung gaano katangkad ang Alpvio, hindi nakapagtataka kung bakit walang ibang tao roon. Bigla na lang biglang makita si Gerald na dahan-daang naglalakad sa nakatitig sa likuran ng matanda na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Gerald, "Alam mo, nasalanta ako ng una kung mapagtanto ang posibilidad na ikaw ay patay. Kung sa bagay, ikaw pa rin ang aking kagalang-galang na lolo na pinagmamalaki ko dati lahat ng ito, hindi ko pagsisinungalingan sa panahong iyon, tunay kong naramdaman ang init at pagmamahal ng pamilya mula sa iyo." Panipi, "Oh, ganoon ba? Anuman, sasabihin ko na napahanga ako na nagawa mong lumaki ng pareho sa parehong kakayahan at kapanahunan mula noong huli kaming nagkita. Sa totoo lang, inaasahan kong medyo mas sorpresa mula sa iyo sa muling pagsama sa akin. Kaya, hulaan ko ang reaksyon mo na ito ay medyo nakaka-interes din. Anuman ang kaso, marami talagang tunay na nangyari sa loob ng ilang buwan na ito." Sagot ni Daryl habang dahan-daang lumingon. Ang kanilang mga mata ngayon ay nagtagpo, ang parehong mga kalalakihan ay tila hindi inaasahang kalmado at binubuo. Kabanata 1562, tulad ng sinabi mo, hindi na ako ang matanda sa akin. Anuman, sigurado akong alam mo kung bakit pareho tayong nagkikita ngayon. Pagputol ng diretsyo sa paghabol, bitawan ng aking pamilya sa kaagad na ito. Wala silang kinalaman sa nangyayari sa pagitan namin. Sabi ni Gerald sa casual na tono. Pakawalan mo ang sinasabi mo. Oh, gagawin ko. Siguradong ilalabas ko si Dylan at ang iba pa. Siyempre, kasama na rito si Mila. Pang-iinis ni Daryl. Ano, ikaw, nakuha mo pa si Mila? Sagot ni Gerald, natigilan. Tama iyan. Habang nahuli siya ng mga mula sa Sun League, hindi siya namatay. Medyo nangyari pagkatapos nito, ngunit mahalagang, na kaya kong makuha ang aking mga kamay sa kanya habang siya ay kumakatawan kay Jailetre sa isang paglalakbay sa mundo. Alinmang paraan, alam ko kung gaano mo kagustuhan na magkasama ang iyong pamilya, Gerald, kaya't sa totoo lang ginagawa kitang pabor sa pamamagitan ng muling pagsama sa kanya kay Dylan at sa iba pa. Sabi ni Daryl na may pagkutya. Ikaw, kakasuklam-suklam na daga. Ungol ng galit na si Gerald habang agad siyang gumawa ng kilos ng daliri ng sword. Pagkaraan ng isang split segundo, isang malakas na bolt ng kidlat ang bumaril patungo sa direksyon ni Daryl. Habang totoo na ang unang layunin ni Daryl ay upang matrigger si Gerald, ngayong nakita niya kung gaano kalakas ang atake ni Gerald, hindi mapigilan ng kanyang mga eyelid na kumaibot. Ang kapangyarihang ito, siya ay tunay na isang Chakra King. Proteksyon ng demonyo. Sigaw ni Daryl habang ang kadiliman ay mabilis na nakapaloob ang matandang lalaki sa loob ng isang protection na orb. Kung pinapagana ni Daryl ang kasanayan sa isang segundo, ang ginintoang bolt ay tiyak na sinaktan siya. Kahit na, ang malapit bulag na maliwanag na bolt ay hindi pa tapos. Patulak pa rin laban sa madilim na hadlang ni Daryl, ang lakas nito ay nagsimulang lumikha ng mga gale na napakalakas na binunot nito ang maraming halaman ng paligid, na naging sanhi upang agad silang matuyo. Makalipas ang ilang sandali, isang malakas na tunog ang maririnig habang ang balkonahe na nakatayo pa rin ni Daryl, na hindi protektado sa ilalim ng madilim na orb, ay sumabog. Kasunod nito, ang mga labi at alikabok ay nagsimulang lumipad sa anman. Sa totoo lang hindi dapat ganun kahirap para kay Daryl na harangan ang pag-atake ng kidlat ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang third-rank na Chara King din. Ang hindi niya inaasahan, gayunpaman, ay ang katotohanang ang pag-atake ng espada ni Gerald ay kakaibang gagawin nito. Patuloy itong nagbabago. Mula sa nakikita ni Daryl, mukhang maraming pulso ng lakas ang itinulak sa gininto ang bolt ng kidlat, ginagawa itong mas malaki at mas malaki habang dumadaloy ang maraming kuryente dito. Sa paglaon, isang kaluskos ang maririnig, at bago ito malaman ni Daryl, ang malilim na hadlang ay nabasag na hindi katulad ng basag na baso. Hindi ito maganda. Kaagad na binawi ang kanyang lakas, pagkatapos ay gumawa ng isang baliw na dash si Daryl mula sa papasok na pag-atake. Kasunod nito, ang lupa ay tila sumabog habang ang ilaw ng bolt ay bumaril pakanan papunta sa bangin sa tapat ng mga ito, na nag-iiwan ng isang malalim na bangin na hindi bababa sa 4 na metro ang lalim.
Nang makita iyon, mabilis na natagpuan ni Daryl ang sarili na paatras hanggang sa likuran ng kanyang mga solong hinawakan ang gilid ng bangin. Kahit na matapos mapamahalaan ang kanyang sarili, mabigat ang hininga ni Daryl at nakabukas ang kanyang mga mata habang nagbubulong bulalas ang matandang lalaki. Ano? Anong uri ng pag-atake din iyon? Saan mo natutunan yan? Panipi, basta alam mo, bukod sa Thunder Eruption, mayroong ibang kasanayan na tinatawag na Ninth Sky Blade. Bilang isang walang kwenta, ang kasanayang ito ay partikular na idinisenyo upang kontrahin ang mga kapangyarihang kasamaan tulad ng sa iyo. Paliwanag ni Gerald sa isang may galit na tono. Panipi tuldok. Gaano ka panipaniwala? Totoong lumilitaw na minana mo ang lahat ng kapangyarihan ni Limes. Gayunpaman, payagan akong ipaalala sa iyo na pareho kaming mga third-rank Chara Kings, Gerald. Inaasahan kong hindi mo ipalagay na talo ako sa iyo, dahil lamang sa mayroon kang isang labis na kakayahan o dalawa. Anuman, medyo napagod ako sa mga nakaraang araw. Sa nasabing iyon, ano ang sasabihin mo sa isang tunggalian sa Dragon Tower ni Yunam sa tanghali bukas? Dahil mayroon kaming mapagpasyang laban kung sino ang nabubuhay o namatay, siguraduhin kong isama rin ang mga miyembro ng iyong pamilya. Ungol ni Daryl sa may yelo na tono habang nakalagay ang mga kamay sa likuran. Habang si Daryl ay may mukha sa poker, isang tuloy-tuloy na pag-agos ng dugo ang tumutulong mula sa kanyang punit na mga palad at perlito. Kahit na ang mga ugat sa kanyang nanginginig na mga braso ay sobrang nakikita na ngayon ng tuluyan na itong magpulso dahil sa lahat ng stress na kaharap lamang nila. Kabanata 1563, Magaling. Tapusin natin ito bukas. Pagsang-ayon ni Gerald bago kaagad umalis. Segundo pagkatapos ng pag-alis ni Gerald, biglang nakatali sa dalawang panig ni Daryl ang dalawang mga anino. Kailangan kong igiit na nasobrahan mo siya, Panginoon ko. Gamit ang mahusay na spellmanation spell ng dragon sa kanya. Hindi mo ba naiisip na tinatrato mo siya ng medyo sobra? Panipi, tama iyan. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay naging hari ng Hilaga at ngayon ay isang Chakra King na tulad mo, maliwanag na mas mababa pa rin ang kanyang kakayahan sa paghahambing. Ibig kong sabihin, hindi ka man lang nakalapag ni Gerald ng kahit isang hit sa iyo kanina. Panipi, kung hindi ito sapat na maliwanag, kapwa ang mga kalalakihan, na nasa antas ng 8 ranggo na mga masters, ay napakalapit kay Daryl. Bago pa sila makapagsabi ng anupaman, gayunpaman, biglang nagsabog ng isang bukal ng dugo sa kanyang bibig si Daryl, na lumuhad makalipas ang mga tuhod. Ano, aking Panginoon, sigaw ng gulat na duo. Bago nila siya matulungan, ang nanginginig na si Daryl, na ang noo ay umapaw na sa pawis, ay sumigaw, huwag mo akong hawakan. Marami sa aking mga ugat ang nasira ng mahalagang chi ni Gerald. Kung hindi kami nag-iingat magiging kasing galing ko. Panipi, kasunod nito, ang nasugatang matanda ay tumingin sa direksyong naiwan ni Gerald, ligaw na pamitik ang kanyang puso at hindi maitago ng mga mata ang kanilang pag-iingat. Sa halos damdamin na tono, nagbulungan si Daryl na, siya, ang kanyang kapangyarihan ay lampas na sa aking lakas, siya ay naging napakalakas. Walang alinlangan na magtatapos ako sa pagkatalo sa laban natin bukas. Panipi tuldok. Kung gayon, ano ang dapat naming gawin, Panginoon ko? Tanong ng nagpapanik na duo ngayon. Ano pa ang magagawa? Mayroon lamang kaming natitirang mahusay na spellmanation spell ng dragon. Kung hindi ito maaaring ibagsak si Gerald, walang sinuman sa planeta na ito ang lalapit sa pagiging kalaban niya muli. Totoong hindi isang kahabaan upang maangkin na si Gerald ay ang pinakamatibay na tao sa Earth. Sagot ni Daryl, masalimuot na emosyon ang sumasalamin sa kanyang mga mata. Kaya, ano pa ang nakatayo mo doon? Bilasan mo, bumalik at simulang ihanda ang mahusay na spellmanation spell ng dragon. Bellowed Daryl. Hindi nagtagal bago ang labanan sa pagitan nina Daryl at Gerald ay nagsimulang kumalat sa paligid. Naturally, agad itong nagdulot ng isang kaguluhan sa mga miyembro ng lupang sinasaka pati na rin ang mga mula sa mga internasyonal na prestihiyosong pamilya. Isang labanan sa pagitan ng hari ng Hilaga at ng hari ng Timog Asya. Ang labanan na ito ay tiyak na bumababa sa kasaysayan. Sa pag-iisip na iyon, maraming mga dalubhasang lalaki mula sa kapwa lupain ng paglinang at kilalang mga pamilya ang mabilis na nagtungo sa Yanam sa buong gabi.
Bukod doon, ang balita tungkol sa paparating na labanan ay nagsimula rin ng isang undercurrent sa Yanam. Napakalaking mga kaganapan tulad ng mga ito ay nangangailangan ng mga tao na sa kalaunan pumili ng isang panig, pagkatapos ng lahat. Ang isang mali o walang ingat na pagpili ngayon ay tiyak na makakaapekto sa anumang pag-unlad sa hinaharap ng mga pamilyang kasangkot. Sa isang paraan, ang paggawa ng mga desisyon sa puntong ito ay hindi katulad ng paglalagay ng mabibigat na pusta. Naiintindihan na hindi ito sulit sa pagkawala. Mabilis na sinimulang pagsaliksik ng mga kapangyarihan ang background ni Gerald, inaasahan na piliin ang kanang bahagi sa lalong madaling panahon. Nakatutuwang sapat, kahit na naisip niyang hindi siya sikat, marami ang napunta sa pagpili ng bagong hari ng Hilaga. Karamihan sa kanila ay mula sa mga pamilya ng pangalawang klase sa loob ng Yanam, at kasama sa kanila ay ang Jenks, ang pamilya ni Joseph. Anuman, tila hindi mapahinahon ni Gerald ang kanyang isip sa gabing iyon. Sa kabila ng katotohanang naliligo siya sa isang buwan na mainit na bukal ng walang sinumang nakikita, maraming mga bagay lang ang nakakaabala kay Gerald sa ngayon. Mula sa sinabi ni Daryl, nagawa niya ang lahat ng ito upang makuha lamang ang Herculean primordial spirit ni Gerald. Bukod doon, ang matandang lalaki ay tila nagtayo ng mga lihim na koneksyon sa ilang mga puwersa din ni Jaletra. Alinmang paraan, alam ngayon ni Gerald na si Mila ay tunay na nasa Jaletra sa buong oras na ito, at na kahit papaano ay nagawa niyang makakuha ng sapat na pagkilala upang mabigyan ng kapangyarihang maglakbay patungo sa lupa at gumawa ng negosasyon sa ngalan ni Jaletra. Gayunpaman, sa huli, nahuli siya ni Daryl na umaasang gagamitin siya upang bantayin siya. Sa gayong mga mataas na pusta na nasa peligro, hindi naglakas loob si Gerald na maging pabaya. Hindi ito nakatulong na hindi siya nakipag-ugnay sa alinman sa mga puwersa sa Jaletra dati. Kabanata 1564, para sa lahat ng alam niya, ang King of Judgment Portal ay lubos na nakakaalam ng isang bagay o dalawa tungkol sa lahat ng ito. Anuman ang kaso, sigurado si Gerald na ang karamihan sa mga puwersang iyon ay magiging napakalakas. Impyerno, maaaring may isang taong kasing lakas niya. Gayunpaman, alam ni Gerald na kailangan pa niyang iligtas si Mila at ang kanyang pamilya bukas. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata, nagtatangkang magpahinga at magnilay. Sa paglaon, nawala sa kanya ang oras ng oras. Maya-maya pa ay may isang malakas na boses na bumulol, "Humph! Paano ang isang malaking manor na tulad nito ay ganap na wala ng mga tao?" Panipi, sa katunayan, hindi ba ito ang isa sa nangungunang manors ni Yanam? Totoong inaasahan kong makakakita ng maraming mga kilalang tao dito. Dagdag ng ibang tao, kasunod nito, ang ilang kabataan, kapwa lalaki at babae, at ilang iba pang mga batang-batang Panginoon ay makikita na pumapasok sa venue sa isang pangkat. Dahil ang mga maiinit na bukal ng manor na ito ay kilalang kilala, ang mga bumisita sa Yanam ay madalas na dumaan, na marahil kung bakit ang mga taong ito ay narito sa una. Anuman, upang isipin na ang security guard na nasa pintuan ay talagang inaangkin na may nagbook sa buong lugar na ito. Marahil siya ang dahilan kung bakit walang ibang nakapasok. Sabi ng isang pambabae na boses. Kalimutan mo na siya. Sa totoo lang, kung may sinabi siyang iba pang salita kanina, siguradong patumbahin ko siya. Anuman, dahil narito na tayo, siguraduhin nating masisiyahan tayo ngayong gabi. Sagot ng isa sa mga batang Panginoon. Sa sobrang lakas nila, si Gerald, na sinusubukan pa ring magpahinga sa mga hot spring, ay medyo nakasimangot. Ang hot spring manor na ito ay partikular na naibok ng ilang pamilya para sa nag-iisang paggamit ng mga mula sa Sacrasolis Palace. Sa pag-iisip na iyon, ang mga hindi nasiyahan na taong ito ay tiyak na itinuturing na mga trespasser. Kung naging anumang oras, siguradong inutusan ni Gerald na paalisan ang mga taong ito. Gayunpaman, talagang hindi siya mapakali sa kanila sa kasalukuyan. Kaya't maaari silang magkaroon ng lahat ng kasiyahan na nais nila hanggat hindi nila siya ginambala. Ang kanyang isip ngayon ay bumubuo, simpleng nagpatuloy sa pagmumuni-muni si Gerald na nakapikit. Dahil sa kung ayaw niyang bigyan ng karagdagang pansin ang pangkat na iyon, hindi napansin ni Gerald na sa sandaling iyon, isang magandang batang babae, na bahagi ng pangkat, na paikot-ikot ang buhok nito sa buong oras na ito ay pansamantalang lumitaw, sa kanyang pangkalahatang direksyon.
Matapos mapako ang kanyang pananaw sa isang maikling sandali, kalaunan ay umiling siya. Sa pag-aakalang nakita niya na mali, napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ang isa sa mga lalaki sa pangkat, na nakatayo sa tabi niya, pagkatapos ay tinanong, "May problema ba, Leila?" "Wala iyon. Ngayon ko lang, naisip na nakakita ako ng isang taong pamilyar sa ilang sandali roon, isang matandang kaibigan mula sa Seren County, bagaman hindi iyan, tama." Sumagot si Leila Jung sa halip na hindi tiyak. Sa kabila ng lahat ng mga batang babae sa pangkat, kasama ang iilang mga kababaihan sa kanluranin, na mukhang kaakit-akit, pinahintulutan pa rin siya ng matanda na kagandahan at kagandahang intelektual na higit pa sa iba ang iba pa. Hahaha. Tulad ng kung ang sinumang mula sa Seren County ay magiging sapat na prestihiyoso upang maglakbay sa lugar na ito. Alam mo ba kung magkano ang kailangang magbayad upang manatili lamang sa isang gabi sa manor na ito? Sumagot ang isang bespectacled na lalaki na nakikinig sa usapan. Muli, malamang na mali ang nakita ko, gayon din, hindi lahat ng Seren County ay mahirap, alam mo. Minsan ay nagkaroon ako ng kaibigan doon na nagmula sa isang napaka-mayamang pamilya. Ang kanyang ama ay may koneksyon sa mga Jungs. Kita mo, anuman, habang totoo na siya ay mayaman, hindi siya dapat magkaroon ng anumang kadahilanan upang mapunta sa Yeonem. Kahit na ang hari ng Hilaga ay papasok sa labanan sa lalong madaling panahon, nag-aalinlangan ako na ang balita ay naabot ko rin sa kanyang tainga. Kung tutuusin, sa huli, isa lamang siyang regular na mayamang tagapagmana. Ang kaganapang iyon ay walang kinalaman sa kanya. Ungol ni Leila sa sarili, naalala na ang huling Gerald at siya ay nagkakilala ay hindi bababa sa 4 na taon na ang nakakalipas. Natapos na ng kasalukuyang Leila ang kanyang di sa foreign languages 1 taon bago, at siya ay ngayon ay isang tanyag na tagasalin sa isang pangunahing kumpanya sa ibang bansa. Dahil dito, siya ay halos nakatagpo ng mga internasyonal na kilalang tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa katunayan, nakilala pa niya ang mga mas mataas na katulad na nirerango sa mga pangulo bago. Sa lahat ng iyon sa pag-iisip, maliwanag na hindi na nakita ni Leila ang mga bagay sa paraang ginawa ng kanyang nakababatang sarili. Sabihin sa katotohanan, naramdaman niyang tumatawa lamang mula sa pag-alaala tungkol sa kanya. Upang isipin na ang lahat ng ito ay nagsimula sa kanyang lubos na pagtingin kay Gerald. Nang maglaon na pagtanto na siya ay talagang isang mayamang tagapagmana na simpleng pinapanatili ang isang mababang profile, ang batang si Leila ay nagtapos sa pagiging labis na nagsisisi na kahit na gusto niyang mamatay. Kahit na pinananatili niya ang kanyang makakaya upang makuha ang puso ni Gerald pagkatapos nito, hindi siya tumingin sa kanya, ni kahit isang beses. Siyempre, iyon ang pinaramdam niya na nalulungkot ako, at siya ay nahulog sa isang matulog sa pinakamahabang oras. Sa oras na iyon, naiisip niya na hanggat maaari siyang makapag-asawa sa isang lalaking nagmamahal sa kanya, magiging kumpleto ang kanyang buhay. Siyempre, ang kapalaran ay nagtrabaho sa misteryosong paraan, at kalaunan ay binigyan nito si Leila ng kanyang nais habang siya ay gumagawa ng isang part-time na trabaho bilang isang gabay sa paglilibot. Sa isa sa kanyang maraming mga paglilipat, nakatagpo siya ng isang maginoong dayuhan na nagngangalang John. Kabanata 1565. Matapos makilala si John, naging maayos ang mga bagay at medyo napalawak ng Leila ang kanyang mga patutunguhan. Upang ilagay ito sa pananaw, ito ay katulad ng isang sitwasyon kung saan ang isang maliit na pakpak na paru-paro, na dati ay lumipad lamang sa paligid ng mga lokal na bukirin ng gulay, biglang lumaki ang malalaking pakpak na pinapayagan itong lumipad ng mas mataas sa kalangitan. Ang mga banyagang tanawin, samyu, at tunog. Ito ay paraiso kay Leila na hindi inaasahan na may masigit pa sa mundo. Sa pag-iisip na iyon, wala na si Leila nagkakaproblema sa paglipat mula kay Gerald. Habang dapat niyang aminin na si Gerald talaga ay ang pinakapambihirang tao sa mga natitirang loob ng mga halamanan ng gulay na madalas niyang puntahan, na nagpaliwanag kung bakit napakaraming mga paru-paro ang nahulog para sa kanya, noon, ngayon na naranasan niya ang paraiso sa kabila, ang kanyang desperasyon noon ng totoo lang medyo nakakatawa sa kanya. Gayunpaman, tunay na nakakahiya na hindi namin alam kung nasaan ang Dragon Tower. Kahit na gagawin natin, hindi talaga tayo makapasok sa loob. Isang mahusay na labanan sa pagitan ng Hari ng Hilaga at ng Hari ng Timog Asya. Gusto ko talaga itong panuurin.
Tiyak na magiging labanan ito ng siglo. Pagmamaktol ng isang binata habang ang ilan pa ay sumang-ayon sa kanyang damdamin. Habang ang lahat sa kanila ay nakapasok sa manor na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga koneksyon, ang mga koneksyon na iyon ay kakaunti upang mabigyan sila ng pag-akses sa Dragon Tower. Teka, hindi ba lumalawak ang negosyo ng iyong pamilya sa gitnang silangan, Batang Panginoon Lin? Narinig ko na rin na ang iyong pamilya ay may koneksyon sa Arabing pamilya ng hari. Dahil napabalitang kahit na ang mga taong nasa antas ng Pangulo ay nanunood ng labanan bukas, binigyan ka ba ng pahintulot na manood, Frederick? Tinanong ang isa sa mga kanluranin habang siya ay lumingon at tumingin kay Frederick Lin, ang naglalakad sa harap ng pangkat na may magalang na mga mata. Tungkol doon, titingnan ko muna ang mga kaayusan ng aking ama. Kahit na naaalala ko na sinabi niya sa akin na hindi dapat maging problema ang pagpasok sa lugar na nakapalibot sa Dragon Tower. Sagot ni Frederick na may isang medyo mapait na chuckle. Nang marinig iyon, lahat ay agad na binato ng mga inggit na tingin sa kanya. Kahit na si Layla ay hindi mapigil ang magnakaw ng ilang mga tingin sa kanya. Upang magkaroon ng mga koneksyon kahit sa isang pang-internasyonal na antas. Ngayon ito ay isang totoong batang Panginoon. Kung gayon, maaari mo ba kaming isama, Batang Panginoon Lin? Sigaw ng ilan sa mga batang babae na nagsisimula ng magpasabik. Hahaha, tinukoy ko ang lugar na nakapalibot sa Dragon Tower para sa isang kadahilanan. Tingnan, habang maaari kong makuha ang lahat sa atin sa iba't ibang mga lugar, wala talaga akong magagawa sa sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, sigurado akong lahat sa iyo ay may kamalayan sa uri ng big shots na mayroon ng upang masaksihan ang laban para sa kanilang sarili. Sagot ni Frederick habang umiling na walang magawa. Bilang ito ay naging, ang pagpasok sa Dragon Tower sa una ay isang malaking issue din para kay Frederick. Narinig iyon, sinabi ni Layla, alam mo, sa palagay ko hindi natin dapat siksikan ang tore ng dragon bukas. Para malaman mo, nagsasalin ako para sa isang pinuno ng isang bansa sa Europa kaninang umaga, at nabalitaan ko na ang mga pang-7 ranggo lamang na master ang pinapayagan na maging bahagi ng koponan ng escort. Sa nasabing iyon, kahit na makakapasok kaming makapasok, wala kaming anumang espesyal na proteksyon. Ang aming buhay ay maaaring nasa peligro bawat segundo na naruroon tayo. Panipi. Siyempre, hindi rin masasabi ang pareho sa batang master na si Lin. Sigurado akong mayroon siyang mga espesyal na tao na pinapanatili siyang ligtas sa lahat ng oras. Dagdag ni Layla habang nakatingin kay Frederick. Likas na nalulugod na marinig yun. Pagkatapos ay tumango si Frederick na may ngiti bago sumagot, MS. Layla, tama. Kung may isang pagkakataon, dapat talaga nating makilala ang bawat isa ng kaunti pa. Pagkatapos ng lahat, tila mayroon kang paraan sa mga salita. Sa pagsasalita nito, narinig kong ang ilan sa inyo, mga advanced na tagasalin, ay papasok bukas bukod sa ilang kilalang awtoridad. Totoo ba yan? Ito ay, kahit na sa pagpasok, pinapayagan lamang kaming manatili sa loob ng labas na singsing. Dahil ang bagong hari ng Hilaga ay sinasabing may mga pambihirang kakayahan, hanggang sa puntong si Yanem ay dati nang napilitan na maglapat ng mga pinaghihigpitan na paraan sa kanya maraming pinuno ay hindi pinapayagan na mapasama sa pangunahing lugar. Paliwanag ni Layla, habang ang duo ay nagbabahagi pa rin ng pag-uusap sa pagitan nila, ang isa sa mga lalaki sa kanilang grupo ay biglang tinuro ang isang tiyak na direksyon bago sumigaw, Hoy! Iyon ba ang sa palagay ko? Tandang pananong-tandang padamdam, panipi, nang marinig iyon, lahat, kasama si Layla, ay lumingon upang tingnan kung saan siya tumuturo. Sumalubong sa kanila ang paningin ng isang matangkad, may buhok, na nakasuot lamang ng puting bathrobe, na dahan-dahang papalapit sa mga mainit na bukal. Kung gaano kasela ng kanyang pangmukha, ang lahat ng mga kalalakihan sa pangkat ay hindi man lang hinihila ang mga mata sa kanya, tuluyan ng natigilan. Hindi ito nagtagal, gayunpaman, para sa isa sa kanila na mag-snap out bago ito bulalas, ito. Siya talaga ito. Ito ang international artist, Yelena Song. Ang nangungunang beauty queen ng Asia. Panipi, Kabanata 1566. Habang ang ilan sa mga kalalakihan ay nakagagaling pa rin mula sa kanilang unang pagkabigla, ang iba ay nakatingin na sa kanya na may kasakiman na mga tingin habang sinabi nila, ano ang ginagawa niya dito sa Yanem? At bakit siya nagbihis ng ganito kagabi ngayong gabi? Panipi,
Hindi binigyan si Elena ng pamagat ng pinakamagandang babae sa Asya ng walang kadahilanan. Sa nasabing iyon, sa mga lalaking tulad nila, medyo nasa antas siya ng isang hindi maaabot na diyosa. Anuman, dahil sa kanyang kagandahan, hindi mabilang na mga mayayamang tao ang hinabol siya mula nang siya ay sumikat. Habang natural na nangangahulugan iyon na maraming malalakas na puwersa ang sumusuporta sa kanya, wala sa kanyang mga humahabol na talagang nagtagumpay. Sa pagtingin sa kanya, kinailangan ni Frederick na aminin na siya ay labis na maganda. Mismong si Leila ang nagsulyap ng isang paningin na naiinggit sa kagandahan. Sa puntong ito, napagtanto ni Elena na tinitigan siya. Paglingon upang tingnan ang pangkat ng mga taong nakikipagkulitan sa kanya, agad siyang nagsimulang mamula, labis na kinilabutan ng mga manunood. Narito lamang si Elena mula nang sinabi ng pangunahing puwersa na sumusuporta dito na samahan ng Hari ng Hilaga ngayong gabi, inaasahan na garnering ang kanyang puso sa proseso. Naturally, kung mayroon kang iba, hindi si Elena ang sasang-ayon dito kahit kaunti. Gayunpaman, si Gerald ay hindi lamang isang walang sinumang tao. Siya ang Hari ng Hilaga, isa sa pinakamalakas na tao sa planeta. Sa nasabing iyon, sino ang hindi gugustuhin na ang isang bayani ay maging kasintahan nila? Anuman, hindi niya inaasahan na mayroong maraming mga tao dito, na ipinaliwanag kung bakit nararamdaman niya ang labis na pagtataka. Anuman ang kaso, napanood ni Elena habang ang ilan sa mga kalalakihan sa pangkat ay nasa sabik na sumugod at binati, "Malugod akong makilala ka, Diyosa Yelena." Bagaman sila ay masigasig, simpleng lumingon siya upang tingnan muli ang binata na nagpapahinga sa mga mainit na bukal. Nakita niya siya sa isang larawan dati, at inamin niya na siya ay charismatic. Ngayon na ang real deal ay nasa harap niya, gayunpaman, naramdaman ni Elena na ang larawan ay hindi nagbigay sa kanya ng hustisya. Walang anuman kundi si Gerald sa kanyang puso at kaluluwa. Halos imposible para sa iba pang mga kalalakihan na makuha ang kanyang pansin. Napagtanto na hindi pinapansin ni Elena ang kaibigan, si Frederick, na pinuno ng pangkat, ay agad na nahihiya. Pagkatapos ng lahat, wala pang tao ang naglakas loob na bigyan siya ng mukha. "Yelena, hindi mo ba naisip na medyo mayabang ka? Paano mo hindi pinapansin ang aking mga kapatid na nagmamadali silang sumalubong sa iyo?" Pagkutsa ni Frederick habang papalapit sa kanya, inis ang tono. Bilang tugon, si Elena, na nakatayo na sa likuran ni Gerald, ang kanyang mga mata na sumasalamin kung gaano siya kaakit-akit hindi man lang nag-abala na bumalik upang tingnan si Frederick habang sumagot siya, "Narito lang ako ngayong gabi upang makasama si G. Crawford. Sa nasabing iyon, walang ibang karapat-dapat pansinin ko. Panipi, ikaw, ang lakas ng loob mo ng tingin sa akin, B***. Ako lang at si Frederick Lin. Huwag sabihin sa akin na hindi mo alam kung sino ako. Sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat kaysa sa iyo na si G. Crawford, Bullsh***. Umungal ang galit na si Frederick habang nangangalot ng ngipin. Narinig iyon, lumingon si Elena at tumingin sa bastos na lalaki na may isang matitig na tingin habang sinabi, "Gayunpaman, pigilan ang iyong sarili ngayon kung hindi mo nais na makarating sa anumang kaguluhan." Panipi, sa itsura nito, naramdaman ni Elena na ang mga taong ito ay hindi man namalayan kung sino ang tao sa mga hot spring, kaya't siya ay gumawa ng isang karagdagang hakbang upang payuhan sila. Gayunpaman, si Frederick ay walang alinman sa mga iyon. Nakatingin kay Gerald, pinaalalahanan ni Frederick ang kanyang sarili na walang isang tao na hindi niya naglakas loob na mapahamak hanggang sa puntong ito. Idinagdag iyon sa nakakasakit na ugali ni Elena sa kanya. Nagpa siya si Frederick na ipalabas ang lahat ng kanyang galit kay Gerald. So, mas pinahahalagahan mo siya kaysa sa akin, ha? Mabuti, tupainin kita ng mga salita mo. Tingnan natin kung sino ang taong may totoong kapangyarihan ngayon. Napaisip si Frederick sa kanyang sarili habang agad niyang kinuha ang isang kalapit na bote ng alak. Bago ibuhos ang lahat ng nilalaman nito sa mga hot spring. Kabanata 1567. Kapag walang laman ng bote, pinagtawanan niya bago itapon sa lupa ang bote. Sa mga shard ng salamin na nagkalat ngayon sa kanyang mga paa, sinama ng tingin ni Frederick si Gerald, nais na makita kung ano ang sasabihin niya doon. Si Elena naman ay may mortified expression sa mukha. Kung sabagay, alam na alam niya kung sino ang taong ito. Panipi tuldok. Bobo, sigaw ni Gerald.
Matapos mailagay ang isang puting tuwalya sa kanyang mukha, sa wakas ay nagsimula ng mag-enjoy si Gerald sa kanyang mga hot spring. Ngayon na nag-ambala siya ng buffoon na ito, hindi siya nasiyahan. Ikaw, ano na lang ang sinabi mo? I bet hindi mo pa alam kung sino ako, di ba? Alam mo lang, ang aking ama ay may koneksyon sa pamilya ng hari ng Saudi. Angal ng galit na Frederick. Tahimik lamang ang naging tugon ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, naririnig na niya ang maraming mga yabag na mabilis na papalapit. At sa loob ng mga segundo, higit sa 10 kalalakihan ang nakapalibot sa lugar. Sa pagtingin sa taong tila pinuno ng pangkat, ang may kasuotan na nasa katanghaliang lalaki ay may takot na takot sa kanyang mukha habang sumisigaw, gaano ba kalaki ang mga tao na nakapagbuno? Tandang pananong tandang padamdam panipik. Tahimik na bahagya sa kanyang labis na takot, ang nagsalita ay walang iba kundi ang matandang amo ng manor. Iwasto mo ako kung nagkamali ako, ngunit ito ay dapat na maging isang tahimik na lugar para sa aking Panginoon magpahinga, tama, Chairman Chuck. Ano ang ginagawa ng lahat ng mga random na taong ito dito? Maaaring hindi mo pahalagahan ang iyong buhay. Tinanong ni Carlos na kabilang sa mga kalalakihan na tumakbo habang siya ay kumikinang sa lalaking nasa edad na. Tiyak na pipigilan ko sila kung alam ko. Bulyo ni Chairman Chuck habang agad na nagsisimulang yumuko ng paulit-ulit kay Carlos. Kasunod nito, galit na lumingon siya kay Frederick at sa mga kaibigan niya bago umungal, "Who the hell let all of you in?" Nang marinig iyon, si Frederick at ang iba pa ay nagdusa pa ng ibang nakakahiya na hampas, ano ang mali sa lahat ngayon? Una, hindi pinansin ng tanyag na tao si Frederick, at ngayon, sila ay pinagalitan dahil lamang sa nais nilang tangkilikin ang isang masayang paglalakbay dito. Sa kabutihang palad, maraming beses na nakilala ni Frederick si Chairman Chuck sa kanyang ama ilang taon na ang nakalilipas. Sa pag-iisip na iyon, simpleng ipinapalagay ni Frederick na masyadong madilim para kay Chairman Chuck na makita ng maayos ang kanyang mukha. Habang may posibilidad din na nakalimutan siya ng lalaki, sinabi lamang ni Frederick na, "Chairman Chuck, tama. Nararamdaman ko na nakalimutan mo kung sino ako, ngunit tulad ng isang pagre-refresh. Ang pangalan ko ay Frederick Lin, at si Jolene ang aking ama." Panipi, nakita kung gaano siya kumpiyansa na sinabi iyon. Hindi mapigilan ni Leila na tumingin sa kanya bilang paghanga habang naglalakad siya patungo kay Chairman Chuck, na balak na kalugan ang kamay ng nasa edad na lalaki. Bilang tugon, gayunpaman, ang natanggap lamang niya ay isang mahigpit na sampal mula kay Chairman Chuck. "Lin, ang impyerno ba, Lin? Muli, sino ang pinapayag ng F*6 sa inyong lahat?" Ungol ni Chairman Chuck, nakatitig sa hindi makapaniwala sa nasa katanghaliang lalaki na sinampal lamang sa kanya, sumagot si Frederick pagkatapos. "Chairman Chuck, pinapaalala ko sa iyo na si Jolene ang aking ama." Panipi, kasunod ng isa pang sampal sa kabilang pisngi niya, saka sumigaw si Chairman Chuck, "Lin this, Lin that. Alisin mo na ang impyerno sa aking paningin." Panipi, habang ang grupo ng mga kabataan ay natakot nang makita ang mga security guard na papalapit sa kanila, biglang sumigaw ng isang boses, "Natatakot ako na hindi sila aalis ng ganoon kadali." Paglingon sa pinagmulan ng boses, namangha ang lahat nang makita na nagbihis na si Gerald, at ngayon ay nakatingin kay Frederick na may mahinang ngiti. Gerald, ikaw, paano ito magiging?" Ungol na gulat ni Leila habang nakatingin sa kabataan na nakahawak sa likuran. Narinig ang pamilyar na boses na iyon, muling natigilan si Gerald sa kahumarap sa nagulat na dalaga bago sumagot. "Leila, anong ginagawa mo dito?" Kabanata 1568. Ang dalawa ay hindi nagkakilala sa bawat isa. Panipi tuldok. "Gerald, ikaw, alam mo ang lahat ng mga taong ito?" Tanong ng nakaabala na si Leila. Paano naging posible ang anuman sa mga ito? Ang lahat ng mga taong ito ay internasyonal na mga marangal. Walang paraan upang maging pamilyar sa kanila si Gerald, tama ba? Sila, well, in a way, medyo walang pakialam na sagot ni Gerald habang nakabilang siya sa tingin kay Chairman Chuck. Huwag kang mag-alala, G. Crawford, hindi ko talaga siya papayagang ganun kadali. Ituturo ko sa kanya ang isang mabuting aral para sa kahit na matapang na istorbohin ang iyong kapayapaan. Nauutol na lalaki na nasa edad na ang noo ay basang-basa na ng pawis, habang nakaturo kay Frederick. "Tara na, hinahamon kita," sagot ni Frederick.
na matapat na medyo natakot nang mapagtanto niya kung gaano karaming mga bantay ang naruroon. Paglingon ko ulit kay Layla, sinabi ni Gerald na, dahil siya ay isang matandang kaibigan ko, hahayaan kong dumulas ang maliit na insidente ngayong gabi. Gayunpaman, wala nang susunod. Umalis ka muna bago magbago ang isip ko. Panipi. Matapos sabihin iyon, nilinaw ni Gerald ang kanyang lalamunan bago ayusin ng kaunti ang kanyang damit, na nagpapahiwatig na malamig ang gabi at nais niyang maiwan na lamang siya. Panipi tuldok. Ikaw, ang impyerno sa palagay mo ay ikaw. Sa palagay mo ba ako ay isang tao na maaari mo lamang ibigay ang mga order sa lahat ng hindi gusto? Sigaw ng nawasak na Frederick. Hindi lamang siya makapaniwala na may nangyayari tulad nito, lalo na kung ang nasa kapangyarihan ay isang taong malapit sa edad niya. Wala sa mga ito ang nakadama ng kapanipaniwala. Oh, hindi mo balak pumunta kahit pinayagan kitang umalis sa isang piraso? Tanong ni Gerald habang nakatitig kay Frederick na medyo sumimangot. Crawford, maaaring ito ang iyong teritoryo, ngunit kung sapat ang iyong pangahas, bakit hindi mo ako sasama sa Saudi Arabia? Sisiguraduhin kung magtatapos ang iyong buhay nang hindi mo alam kung ano ang pumatay sa iyo. Markahan ang aking mga salita. Ungol ni Frederick na ang mga mata ay namula na sa sobrang galit. Nang makita na ang mga bagay ay hindi nakakakuha ng mas mahusay at pag-unawan na si Frederick ay magpapatuloy lamang na mas lalong magalit, simpleng tumingin si Layla nang walang magawa kay Gerald, umiling bago sinabi, iyon ay sapat na, Gerald. Hindi mo ba naisip na kumilos ka na ng sapat? Hindi mo ba talaga alam kung gaano tunay na makapangyarihan ang pamilyang Lin? Habang alam kong mayaman ka, napakatindi ng mundo, alam mo ba? Ilan pa sa iyong nakita? Inaasahan kong mapagtanto mo na maraming iba na mas malakas kaysa sa iyo. Talaga bang naiisip mo na mabubuhay ka ng mapayapa pagkatapos na masaktan ang iyong Master Lin ngayong gabi? Panipi. Tingnan, bago ko magbago ang isip ko, mas mabuti mong i-drag mo rito ang iyong mga kaibigan at iyong batang Panginoon mo. Sasabihin ko ito ngayon na ang Yanam ay hindi na isang mapayapang lugar, kaya mas mabuti nang hindi ka na manatili pa rito, sagot ni Gerald na talagang hindi na mapakali sa kanila. Pinapanood habang siya ay lumingon at umalis, agad na nag-spike ang galit ni Layla, na nag-udyok sa humamap na batang babae na umungol, sino lamang sa palagay mo ikaw, Gerald? Alam mo ba kung ano ang posisyon ko ngayon? Wala kang ideya kung sino ang pamilyar sa akin. Panipi, bago pa mapalayo ang nagagalit na batang babae, isang batang lalaki na nagmando ay tumakbo kay Carlos bago magalang na sinabi, maraming mga pangunahing dignitaryo ang naghihintay sa pintuan, Panginoon. Sinabi nila na nais nilang makipagtagpo sa isang lalaki dito, at nagdala pa sila ng maraming mahalagang regalo. Panipi, mga pangunahing dignitaryo. Sino nga ba sila? Tanong ni Carlos na nakakunot ang noo. Karamihan sa kanila ay mga royalties mula sa gitnang silangan. Tulad ng para sa natitira, sila ay tila mga maharlika mula sa Timog Asya. Sagot ng batang lalaki na nagkasundo. Panipi tuldok. Iyon. Ano? Ang gulat na gulat ni Layla sa sarili. Matapos basahin ng batang lalaki ng errand ang mga pangalan ng lahat ng mga marangal, natagpuan sina Layla at Frederick na sandali ay napanganga. Ang mukha niya ay kumikislot mula sa lahat ng pagkabigla, kalaunan ay nakahanap ulit si Layla ng kanyang boses habang nagbubulungan siya. Sino? Sino nga ba si Gerald? Bakit ang lahat ng mga bigwigs na ito ay pumupunta upang makita siya? Panipi, si Frederick mismo ay sa wakas ay napagtanto kung anong uri ng tao ang ginugulo niya kanina. Ngayon ay tuluyan ng napuno ng takot, lahat silang agad na nagtangkang umalis. Gayunpaman, bago pa man makadaan ang sinuman sa ilang mga hakbang, ipinatong ni Carlos ang kanyang kamay sa balikat ni Frederick bago nginisyan, "Hoy ngayon, maliit na bata. Hindi ka umalis nang pinayagan ka namin. Ano ang pagmamadali ngayon? Panipi, anong gusto mo?" Nauutol na sabi ni Frederick na may gulp. Sa gayon, dahil labag sa mga patakaran ng Sacra Solis Palace na patayin ka, hindi ko ito gagawin. Gayunpaman, sagot ni Carlos habang lumingon siya upang tumingin sa mga mainit na bukal kung saan ibinuhos ni Frederick ang alak kanina. Sa gayon, habang ikaw ay nakaligtas sa parusang kamatayan, hindi ganoon kadali para sa iyo na makatakas sa parusa. Sa nasabing iyon, lahat kayo ay dapat uminom ng lahat ng tubig sa pool na ito.
Kung hindi man, sisiguraduhin kong ihahagis ko kayong lahat sa ganap na mga kalagayan na ginang. Dagdag ni Carlos sa isang mahigpit na boses, isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 1569. Hindi nais na mamatay, sumunod lamang si Frederick at ang iba pa. Habang sila ay walang magawa na nagsimulang uminom ng tubig sa mga mainit na bukal, isang malaswang ngiti ang makikita sa mukha ni Carlos. Mabilis na maaga sa susunod na umaga, maraming tao ang nakikita ng nagkatipon malapit sa libu-libong taong gulang na Dragon Tower ni Yanam. Sa tuktok ng matibay, 300 metro na taas na gusali na dumampi sa kalangitan, maraming tao ang makikita na nakatali roon. Tulad ng inaasahan, sila ay mga miyembro ng pamilya ni Gerald. Bukod sa kanila, nandoon din si Mila, kahit na nakatali siya sa isang haligi ng bato sa halip. Sa buong panahon ng kanyang pagkabihag, sinabi ni Daryl kay Mila ang lahat. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang alaala, alam ni Mila sa isang katotohanang may isang taong masipag na naghahanap sa kanya sa mga nakaraang taon. Sa pag-iisip na iyon, sabik siyang makita kung ang kalaban ni Daryl ay tunay na ang tao na labis na sinubukan ng kanyang puso upang matindaan ang buong oras na ito. Tungkol kay Dylan, kahit na siya ay isang napakahusay na tao, nakatingin siya ngayon kay Darlie habang nagmamakaawa, naglagay ka ng napakaraming mga bitag para kay Gerald. Si Gerald ay wala ring mga galit sa iyo. Bakit dapat magtapos ito sa pagkamatay ni Gerald? Panipi, walang silbi ang subukang akitin ako palabas dito. Swerte lang niya na pinili siya ng tadhana na magkaroon ng napakahalagang halaga. Kung sisihin mo ang sinuman sa kanyang pagkamatay pagkatapos ay sisihin mo ito sa kapalaran. Sagot ni Daryl habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Narinig iyon, galit na sumagot si Mila. Inaasahan kong hindi mo nakakalimutan na maraming iba pang mga makapangyarihang tao ang nagbabantay sa iyo, Daryl. Kahit na hindi ko maalala kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Gerald, at hindi ko rin alam kung ano ang tunay na gusto mo sa kanya, masasabi kong tiyak na hindi ka makakakuha ng anumang bagay sa lahat ng ito. Panipi, natatakot akong lahat kayo ay mali. Matapos matanggal si Gerald ngayon, sa palagay mo kakailanganin ko pang matakot kay Jayletra? Sagot ni Daryl habang naglalabas siya ng isang malakas na tawa. Sa sandaling iyon, biglang naging malamig ang kanyang tingin nang tumingin siya sa ibaba. Sinasalamin ang panunuya sa kanyang mga mata, pagkatapos ay nginis siya ng matandang lalaki, magsalita ng dyablo. Mukhang narito siya. Alam na ni Daryl kung gaano katutuhan ang lakas ni Gerald mula sa huli nilang engkwentro, at siya ay matapat na mas matakot nang wala ang presensya ng mahusay na spellmanation spell ng dragon. Ilang sandali lamang, dumating sa tuktok si Gerald. Nakatitig kay Daryl na nakaupo na nakapatong sa sahig, hindi mapigilan ni Gerald na mapanghimasmasan, napapanahon ka na. Sa wakas ay makikipaglaban siya hanggang sa mamatay laban sa dating kagalang-galang na matandang ito. Sa totoo lang, natagpuan pa rin ni Gerald ang lahat ng ito ay medyo kakaiba. Dahan-daang imulat ang kanyang mga mata, tiningnan ni Daryl si Gerald bago sumagot, nawala na ang aking chi matapos ang panandaliang labanan natin kahapon, Gerald. Sa nasabing iyon, nakikipaglaban ako sa isang kapansanan. Kahit na, naniniwala ako na ang laban ngayon ay magiging isang mahusay din. Panipi, kahit na ang kanyang mga mata ay tumingin ganap na walang kaluluwa, kahit papaano ay nagawa pa rin nilang makantab ng masigla habang idinagdag ng matanda sa isang tinig na tinig, gayunpaman, huwag isiping magagawa mo ang nais mo dahil lamang sa kaunti ka, mas malakas sa akin ngayon. Tulad ng sinabi ko dati, ang mundo ay isang malaking lugar, at palaging may mga bagay na hindi mo pa nakikita. Anuman, magpapusta ako sa iyo ngayon. Mahalaga, kung mapapatay kita ngayon, hindi lamang ko papatayin ang buhay ng lahat ng mga miyembro ng iyong pamilya, ngunit papatayin ko rin ang natitirang mga tao mula sa Sacra Solis Palace. Gayunpaman, iniiwan ko din sa iyo ang pagpipilian ng pagpatay sa iyong sarili sa harap ko ngayon. Sa pamamagitan nito, ay laluwas ko kahit papaano ang buhay ng mga tao mula sa Sacra Solis Palace. Panipi, isang pusta na sinasabi mo. Bago ito, payagan akong ipaalala sa iyo na nagkakaroon kami ng labanan na ito sa unang lugar upang malutas ang aming mga pagkagalit. Gayun din, sigurado akong mas handa ka ngayon dahil hindi ka nakakakuha ng isang bagay mula sa akin kahapon.
Bumabalik sa pusta, sinasabi mo bang nais mong ipusto ko ang buhay ng mga miyembro ng aking pamilya at lahat ng mga mula sa Sacra Solis Place kapag malinaw na mayroon kang mga trick na nakaplano sa iyong manggas? Naniniwala ako na patas lamang kung magdusa ka ng katumbas na talo. Dapat ba akong manalo sa halip? Hindi. Sa nasabing iyon, sa oras na wakasan ko ang iyong buhay, tatapusin ko rin ang buhay ng lahat ng mga nagbubungkal na Crawfords din. Deal. Panipi. Nang marinig iyon, isang pahiwatig ng hindi pag-aliw ang pansamantalang makikita sa mga mata ni Daryl. Gayunpaman, mabilis na gumaling ang matanda bago malamig na sumigaw, sumasang-ayon ako. Sa labas ng paraan na iyon, ipakita sa akin kung gaano kakatapang ngayon. Panipi. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, lumitaw si Daryl na tumutok ng gusto sa isang segundo, at ang susunod na alam ng sinuman, isang maliwanag na flash ang makikita. Nakuha muli ang biglaang ningning, lahat ay nakatingin ng malapad ang mata, itim na tauhan na nasa kanang kamay ni Daryl. Itinuro ang tauhan kay Gerald, na parang ito ay isang magic wand, ang lahat ay nanood habang panandalian itong naging blur, at umabot hanggang sa 20 metro ang layo mula sa Daryl. Gamit ang pinahabang tauhan na mabilis na nagmamadali patungo kay Gerald, alam ng lahat na ang malaking labanan ay sa wakas nagsimula. Kabanata 1570. Bilang tugon, pinadyak ni Gerald ang kanyang paa sa lupa, dahilan upang siya ay lumipad sa hangin. Kung saan man dumaan ang pinahabang tauhan, ang mga malalakas na pagsabog ay susundan habang nagwawasak ito sa buong lugar. Matapos ang ilang mga haligi ng bato ay nawasak sa anupunan ngunit ang rubble, ang ginawa lamang ni Daryl ay iginawad ng bahagya ang kanyang kamay para sa mga tauhan na magsimulang muling umupo kay Gerald. Ito ay halos parang ang tauhan ay may mga mata. Tulad ng maraming mga pagsabog na maririnig, kumaway si Gerald ng kanyang sariling kamay upang harangan ang pag-atake. Isang ngiti ngayon sa kanyang mukha, pagkatapos ay pinitik ni Gerald ang kanyang mga daliri sa tauhan, at sa loob ng mga segundo, ang mga nakapirming kawani sa lugar ay nagsimulang pumutok ng malakas. Kahit na ang tip ng tauhan ay sumabog na sa 1,000,000 maliliit na piraso, ang napakalawak na chi ni Gerald ay hindi tumigil doon. Hindi, ang labis na chi ay talagang nagsimulang bolteng hanggang sa Daryl. Nagulat, si Daryl ay bumulagta sa tamang oras para sa kanya upang lumipad mula sa lupa. Ito ay bahagyang 1 segundo mamaya kapag pinapanood niya ang lugar na dati niyang napatayo ay tuluyan na ring nadurog. Napakalaking epekto nito na ang 2 piraso ng bato ay natapos pa ring bumagsak sa base ng tower. Mabilis na muling nabawi ang kanyang paa, si Daryl ay maaaring palitan lamang ng tingin sa pagitan ng kanyang kawani na ngayon na nawasak at ang napakalaking butas na naiwan ni Gerald sa lupa. Tuldok tuldok tuldok. Labis na kinilabutan, ang matandang lalaki ay mabilis na umiling mula rito bago masulyapan si Gerald at ungol, anong napakalawak chi. Mukhang tunay na minaliit kita. Sa kung paano nangyayari ang mga bagay sa ngayon, hulaan ko hindi kita matatalo sa normal na paraan. Ha? Panipi. Kasunod ng isang panunuya, binuksan ni Daryl ang kanyang mga braso ng malapad. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang 2 berdeng dragon sa itaas ng kanyang mga palad, na lumilipad doon habang gumagawa sila ng isang tainga butas na tainga. Kasunod nito, ang kalangitan ay agad na nagsimulang magdilim habang ang malakas na mga bayarin ay hamihip ng ligaw, na nagpapadala ng lahat ng nakaraang mga rubble na sayawan sa hangin. Sinumang nakatayo malapit sa tower ay may pakiramdam kung gaano kakaiba ang taktika ni Daryl, at nang makita kung ano ang nangyayari, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Carlos habang sumisigaw, iyon. Ang spell ng Double Dragon. Kaya't ganito ang hitsura ng isang tunay na giyera sa pagitan ng Chakra Kings. Ito ay sobrang mapanirang. Matapos itapon ang spell na iyon, muling lumundag sa langit si Daryl. Ang 2 dragon ay pa rin lumilipad sa itaas ng kanyang mga palad, pagkatapos ay nginis siya ni Daryl, sa huli, ikaw ay isang binata lamang, Gerald. Ipapaalam ko sa iyo na nalinang ko ang mga kapangyarihang demonyo na ito sa mga dekada. Totoo bang naiisip mo na makakaya mo ang lakas ng aking spell na Double Dragon? Panipi, ang spell mismo ay labis na makapangyarihan, at si Daryl ay ginugol ng 60 mahabang taon upang malaman lamang at pinuhin ito. Kahit na, mula sa sandaling siya ay pinamamahalaang pinuhin ang spell sa kanyang buong kakayahan, Daryl ay hindi natagpuan ng isang dahilan upang gamitin ito.
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kataas-taasang spell na may kakayahang sirain ang lahat. Sa kabila ng pananakot ng mga epekto ng spell, simpleng lumilingon si Gerald bago ngumiti habang umiling. Ang kanyang mga kamay sa likuran niya, pagkatapos ay sumagot si Gerald. Iyon ba? Galit hanggang sa puntong maramdaman niya ang kanyang dugo na kumukulo. Pinandilatan ni Daryl ang mga sandang bago umungal, ikaw. Ikaw ay mayabang na maliit na tusok. Papayagan kitang matikman ang buong puwersa ng aking spell ng Double Dragon pagkatapos. Masayang ma-vaporize, panipi, kasunod sa isang simpleng kilos ng kamay mula kay Daryl, isang tunog na nakakabasag sa lupa ang maririnig. Nakakabingi ang ugong na ang sinumang malapit sa lugar ay kailangang isara ang tainga. Kahit na ang kanilang mga tainga ay nagriring pa rin, wala nang may oras upang mabawi sa oras para sa susunod na. Sa mga pusong lumaktaw ang mga beats,